So hello po guys, ayan, kamusta po ang lahat? So ang pag-uusapan po natin ngayon is ito po yung trending na pangyayari sa buong mundo. Ito po yung naganap na total na solar eclipse, April 8, 2024 and US time. So yun nga po, panoorin nyo lang po muna itong nasa likod natin habang pinapaliwanag ko po ito. Ang solar eclipse po pala, ito po yung pangyayari kung saan po ay dumadaan yung moon between sun and earth, and meron siyang tatlong klase. Ang solar eclipse ay meron tatlong klase. Una dyan yung partial, pangalawa yung annular, at pangatlo nga po itong total solar eclipse. Ito nga po yung nangyari April 8, 2024. So ang total total solar eclipse po, ito po yung talagang overall natatakpan ni moon si sun. Kumbaga, naharangan talaga niya yung liwanag ni sun papunta sa earth, kaya dumidilim yung mundo natin. Sana all dumidilim ang mundo. Ayan po, yun po yung nangyari sa kahapon, pero hindi po yan visible sa ibang part, especially dito sa ating bansa sa Pilipinas. Hindi siya visible sa ibang part ng mundo or ng earth. Visible lamang po ito sa ibang bahagi ng North America, especially sa Canada, Mexico, at ibang states sa US na part ng North America na continent. So yun po, napakaswerte po ng mga taong nakita ito personally. Maswerte sila kasi nga hindi ito madalas nangyayari sa mundo, especially itong total na solar eclipse. Hindi siya madalas nangyayari, kaya napakaswerte ng mga taong nakasaksi mismo sa naganap na total solar eclipse doon sa kanila or sa mundo, which is hindi pa visible sa atin. At yun nga po, marami tayong mga nabasa or mga nakitang post na may masamang pahamahiin daw po yung mga yung eclipse na ito, yun sa mga matatanda, na bawal nga daw po na lumabas yung mga buntis or bawal lumabas yung mga tao kasi may masamang mangyayari. So siguro naman okay din naman maniwala sa ganito, wala namang mawawala, pero kahit saan pa man tayo papunta sa loob man ng bahay o labas, or nakatakda na talaga na mayroong mangyayari sa iyo, ay may mangyayari talaga sa iyo kahit nasa labas o loob ka pa ng bahay, di ba po? So ang kailangan lamang po natin gawin is magdasal, magpray, magtiwala sa Diyos, kasi siya lang naman ang nakakagawa ng milagro sa buhay natin. So ipagpalagay na lamang natin na meron talagang masamang mangyayari, kumbaga, sa nangyari na total solar eclipse. Pero yun, mas malakas naman kapag mas malakas yung paniniwala natin sa Diyos, palagi tayong nagpe-pray sa Kanya, ay hindi na tayo pababayaan at talagang ilalayo niya tayo sa kung anumang mga kapahamakan o anumang mga pangyayari na hindi maganda para sa atin. Ayan po. So yun, panoorin po natin itong naganap na solar eclipse. Ayan, ito po ay galing sa YouTube channel ng NASA Worldwide. Ayan po. At siya nga po pala guys, naalala ko lang po, mga post din po na ng mga bata, kadalasan mga bata, yung prank daw po yung solar eclipse, scam daw kasi hindi naman daw lumabas dito or hindi naman daw nakita dito sa Pilipinas. So yun pong inilabas ng NASA po na schedule na April 8 is April 8 around 11 a.m. to madaling araw, mga around 4 a.m. yata. That is US time po, or specifically USS time, Eastern time. So yun po yun, which is sa atin po kapag 11 a.m. po or 11:45 a.m. sa US Eastern time, sa atin po is 11:45 p.m. po yan, kasi po yung gap po natin sa US, especially sa North America, is 12 hours. Ayan. So may ibang part din ng US na nasa Pacific Standard Time sila, which is mga 16 hours naman yung gap natin sa kanila. Ayan. So yun po yun. So hindi po scam yung inilabas ng NASA, tsaka sinabi naman po ng NASA na hindi ito visible sa Pilipinas kasi visible lamang ito sa ibang part or sa iilang part ng North America, specifically doon sa Canada, sa Mexico at ibang states sa US na part ng North America. Ayan po. So yun po yun, hindi po yun scam, wala pong scam na nangyayari.
talagang ano lang, hindi lang siguro natin alam yung tawag ito, time zone ng or kaibahan ng time zone ng US tsaka Pilipinas. Ayan. So alam ko po to kasi nagtatrabaho po ako dati bilang isang call center agent, which is yung client namin or yung mga customers namin is from US, especially North America, Canada, ganon. So alam ko yung time zone nila. At yun. So yun, panoorin po natin yung nakaka-amaze po na pangyayari sa mundo na talagang nakakahanga. Talagang masasabi natin na kakaiba yung Diyos, kakaiba yung mga ginagawa niya. Kasi ito, napakahimala nito, 'di ba? Hindi siya gawain ng tao. So talagang masasabi natin na mayroong Diyos kasi gumagawa siya ng himala, gumagawa siya ng mga pangyayari na hindi kayang gawin nating mga tao. Ayan. Thank you nga po pala sa NASA tsaka sa iba pang mga news network or iba pang mga individuals sa US na nag-post din po nasaksihan nila yung nangyari na total solar eclipse. So thank you so much sa mga nag-post kahit papaano tayong mga nasa Pilipinas tayong mga nasa ibang bansa na hindi visible yung nangyaring total eclipse ay nakapanood pa din tayo kahit sa video man lang. Pero iba pa din talaga yung feeling na nandun tayo mismo nakatingin sa nangyayari o nagaganap na total na solar eclipse. Pero thank you pa din kahit papaano is nakapanood tayo. So hindi tayo magiging ignorante sa ganitong mga pangyayari kasi ano na tayo nasa modern technology na tayo ngayon. So anything na mangyayari sa ibang bansa is napapanood natin sa pamamagitan ng videos, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, at iba pang mga social media platforms. Ayan po. Ang galing na, ang galing. Pero ano po guys, yung total solar eclipse po, syempre totally siya or yung sun is totally na natatakpan ng moon. So hindi po siya nagtatagal ng mahaba-habang oras. Sabi nila is mga short period time lang daw ito. Kasi nga sinasabi nga 'di ba is yung eclipse is ito yung pangyayari na dumadaan yung moon sa sun. O 'di ba? So ibig sabihin dumadaan lang siya, hindi siya magstay. So dadaan lang siya. Hindi rin siya makikipag-chismis pa. Diretso na siya sa kanyang patutunguhan. Ayan po. Yan, nakaka-amaze lang, no? So kagabi talaga, hindi talaga ako nakatulog ng maaga kasi pinanood ko yung live ng NASA kung ano nga ba yung mangyayari. So yun, so thank you so much NASA, thank you ulit sa ginawa nyo na pag-live sa naganap na na total solar eclipse. Ayan. So yun guys, tapusin ko na itong video guys. So thank you so much sa mga nanood. And so kung gusto niyo pong mapanood pa yung iba pang mga videos tungkol sa naganap na total solar eclipse, marami pong mga posts sa YouTube tsaka sa Facebook. Kasi iba-iba po yung iba-iba ng view po kasi. Itong view po na ipinapakita ko is view po ito ng isang part ng Mexico. Ka-focus naman ako sa isang part ng Mexico para hindi siya pangit tignan sa video para tuloy-tuloy ba kumbaga. So thank you po ulit and God bless po and bye for now po.